Noong naunang bahagi ng panahon ng kolonyal na Espanyol, ang General Trias ay madalas sa tinutukoy bilang Las Estancias. Ang mga rancho na dating bahagi ng Cavite, El Viejo. Noong September 14, 2018, nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act No. 11069 na muling naghahati-hati sa lalawigan ng Cavite sa 8 distritong pambatas upang gawing ika-6 na distritong pambatas ng lalawigan ng General Trias. At ngayong araw na to ay may binisita tayong isang kabataang magaling magkalapate. Simple at malupit at palagi ring nananalo sa mga karerang kanyang sinasalihan. Tara mga kabisitero, alamin na natin yan! Ito ang Bisitero! Club ko po naglalaro po ngayon ako sa CHPA saka po sa CC po. Nagsimula po ako mag-ibon, 8 years old lang po ako. Lumalaban lang po ako nun sa mga street fight. Lagi po ako nananalo doon dito sa lugar namin sa Park Lane sa larong street fight. Hanggang sinubukan ko po pumasok sa larangan ng karera. Nakilala ko po si Boss Arnold Fernandez. Doon na po ako na-start na matuto sa pag-ibon. Naging loopman niya po ako noon. Halos po lahat ng alam niya sa pag-ibon, tinuro niya po sa akin ng time na yon. Yun po, awa ng Diyos, pumuna po kami sa club ng Elite, club ng PPBC, club ng Capcom, ng LRPS. Yan po, maganda po yung lipad namin noon. Pumapasok po talaga kami ng overall. Ngayon, yung conditioning ko po ngayon sa ibon, sa kanya po galing lahat yun. Ngayon, naragdagan ko lang ng konting kaalaman kasi marami na rin nababago pagdating ng conditioning, mga nalabas na bagong gamot. Pero mga ginagamit ko lang po, mga mumurahing gamot lang po. Hindi po ako masyadong gumagamit ng mahal kasi okay lang naman. Kung saan po hiyang yung ibon, dun po tayo. Kung saan mas maganda, halos pwede. Kung sa akin po kasi, nakikita po yung lipad ng ibon ko na maganda po. Kaya kahit hindi mamahal yung gamot na gamit ko, okay lang kasi pumapasok naman po siya sa mga overall. Kaya po nung nag-start po ako mag-race na, nagbukod na po ako ng loop, may partner po ako, Jason Miranda po, yung partner ko po sa pag-ibon. Tag team po kami dalawa. Sa conditioning po, ako po talaga gumagalaw sa conditioning. Good morning, Sir General. Good morning po din, sir. Saan galing yung inyong mga breeder? Nagsimula po ako mag-ibon. 8 years old po ako noon. Nag-ibon na ako noon. Hanggang yung medyo umidad na ako, nakilala ko po si Boss Arnold noon. Ngayon po, napunta lang po ako sa kanila, nanonood lang ako paano siya mag-alaga ng ibon. Hanggang po nung natuto na ako, sabi niya sa akin, gusto mo ikaw na mag-alaga ng ibon ko, kinuha niya po ako maging loopman noon. Ayos. Yung naging loopman niya na po ako noon, halos maganda po yung lipad namin ibon niya. Oo. Tinuruan niya pa ako paano i-condition yung ibon niya, kung ano po yung ibibigay kong supplement sa mga panlaban po namin. Kumbaga, minentor ka niya? Opo, tinuruan niya po ako noon. Kaya po yung alam ko po sa pag-ibon, sa kanya, sa kay Boss Arnold po galing yun. Kaya po minsan, pag gumirit po ako sa kanya ng ibon, binibigyan niya naman po agad ako. Kaya po yung line po ng ibon ko, galing din po kay Boss Arnold po yung karamihan. Yun po, yung line ng Vandenbroek, yung Doble Prisco, Crop 52, Jaime Lim, Jansen, yan. Mula nung naglaro kayo, sir, ano naman po yung mga ginawa ng mga ibon nyo na lalo kung nung kayo yung mga nag-condition ng mga ibon sa Tagalaga? Sa mismong dito na po sa dito mismo sa loft nyo? Yun po, yung unang laro ko po noon, nagtayo po ako ng loop. Partner na po kami ni Jason Miranda po. Bali po, nag-tag team po kami. Unang laro po namin, yung CFC po. Ano po pangalan ng loft name nyo? Jason and Gerald po. Okay. Unang laro po namin nun, yung CFC po. Maganda naman po yung lipad namin nun. Halos ka sprint race, sprint king,
Pan race 1, pan race 2, pasok po kami nun sa mga overall. Pagdating po ng pan race 2 na, yung last na pan race na po, nag-first overall champion po kami ng pan race 2 po doon. Ang pwesto po namin ng first, fourth, fifth, ang pwesto po namin nun. Tatlong ibon po yung pumasok sa top 10. Medyo maganda-ganda rin po yung nakuha kasi medyo malaki rin po. Pagdating naman po ng derby, pumasok po kami noon. Hindi po kami nakatungtong sa overall kasi hindi po kami nag-clock ng Santa Ana po noon. Pero yung ibon po sana namin ng contender kasi po, clocking po ng Apari, pang 5 po kami sa pang 12. Hindi lang po talaga kami pinalo dun sa Santa Ana. Kaya hindi po kami pumasok ng overall. Sir, para sa mga baguhan, no? Kasi alam naman po natin na maraming nanonood sa atin, lalo ng mga newbies, no? Opo. Paano po ba natin may explain yung about sa clocking? Sa clocking po kasi, kadalasan po kasi yung ibang newbie po, minsan pag nag-invalid yung clocking nila. Kasi ang ginagamit natin ngayon, through text, no? Puro text po. Oo. Kasi po, yung iba pong mga newbie, yung pag nag-invalid yung sticker nila, tapos yung iba po, alam nila, yung nasa taas ka na, biglang may mapasok po na medyo malayo yung distance. Talaga pong normal po talaga na babaksak po tayo. Tawag Kasi, natin doon parang sinisipa. Opo, sinisipa po kasi kasi sa distance po kasi yun distance. Kaya po yung ibang newbie po, malalim ko lang po sa inyo, masabi ko lang po, ano po, basta po, kasi may mga distance po tayo. Kaya po, kadalasan po, pag nag-clock po tayo, nasa taas na po tayo, magugulat po kayo, babaksak kayo ng babaksak. Gawa po ng mga distance po, yung kaya po tayo pinipitikan ng club, dahil po sa mga distance yun. Saka po naman doon sa clocking naman po, pag nag-error po yan, maayos naman po ng club yan, basta invalid, tama naman po yung text nyo, tama yung sticker, maayos naman po ng club yun. Ganun po yun. Kasi meron po kasi, yung ibang mga newbie, nawawalan sila ng gana kasi, minsan pag nakita na nag-error yung text nila. Wala na. Oo, para silang nawawalan sila ng pag-asa. Pero meron po naman tayo, di ba tinatawag na backup numbers galing po sa club na nilalaroan? Opo, pwede naman po yung kung yung sa text po kayo talaga sa text. Ano yun po yung lagi niyo pong isasama sa text niyo yung backup talaga. Importante din po yun. Kasi po ako po kasi nagte-text po talaga ako online kasi po ako talaga Sa Google po talaga ako sa mismong website. Mas mabilis po ba pagka doon sa online? Opo, mas mabilis po talaga. Kasi po sa website po kasi pag doon ka po nag-clock, pwede mo na agad makita po kung pang ilan ka na doon. Kung sa result, pwede mo na agad bisitahin. Kaya alam nyo na po kung andun kung na-clock na talaga yung ibon. Kasi pag text po kasi, minsan, halos matagal siya bago pumasok konti sa sa result. Medyo para siyang, kasi kadalasan po marami rin gumagamit po pag sa mga text. Ganun po yun. Mga diskarte nyo po sa mga ibon nyo, sir, ano ang pwede nyo i-share para sa ating mga manonood? Ang diskarte ko lang po, kondisyonin po natin lagi yung ibon natin. Huwag po natin lagi silang hawakan. Maaari lang po, tuwing iloload, saka lang po, ikaklak po yung ibon, doon lang po natin nahawakan ng ating mga panglabang ibon. Kasi po kadalasan, stress po din sa kanila pag lagi po silang hinuhuli sa kulungan po. Stress din po kasi yun. Kaya ako po, number 1 na ginagamit ko po sa mga warrior ko po, nakikita niyo po ito, Kamote Probiotic po. Ang Team Kamote po, ito po talaga gamit na probiotic. Ako sir, po bakit po kamote? Kaya po ito tinawag na kamote. Actually, wala naman po talagang kamoteng sangkap to. Actually po yung kamote na yun, tawagan po namin magkakatropa. Ni Boss Arnold Fernandez, ni Lance Palmero, saka po Jason Miranda, yung partner ko po. Yun po yung tawagan po namin 4, kamote. Kaya yung pinangalan ko po dito sa probiotic ko, Kamote Probiotic. Tsaka madaling tandaan. Opo, madaling tandaan po. Kaya po yung iba, akala po nila, may kamote yung probiotic na gawa kasi ko. Pag nakita mo kagad kamote, baka sangkap nito kamote. Opo, kaya wala po sangkap na kamote. Pwede ba nating malaman kung ano yung mga nandito sa loob ng inyong Opo, pwede po. Ang sangkap po nito, number 1 na sangkap po talaga nito ng mga probiotic, molasses po. Meron po itong oregano, malunggay, mansanas, carrots, honeybee, asukal na pula, Yakult. Saka nga po yung molasses. Saka po, ang ginagamit ko pong tubig po talaga dito, mineral.
mineral water po talaga para talagang walang ano yung tubig na gagamitin namin. Tapos meron din po itong giniling na bigas. Yun, ito po yung mga sangkap niyo. Ano po ang epekto niyan sa mga warriors natin? Ang sa akin po kasi medyo maganda sila rumenging. Marang gumaganda yung stamina po nila. Saka sa pagkain, medyo magana sila kumain talaga. Yun po. Saka protect din po sa mga sakit. Gawa po ng may oregano to, may malunggay. Protect din po kasi. Kompleto rin sa herbal. Opo, kompleto rin po. Ayan, mga kabisitero itong kabataan natin ito talagang isa sa masipag na fansir. Isipin nyo, sa murang edad nila, businessman na. Ayan nabasa nyo sa kanyang t-shirt, kamote. Ito po, Yan, probiotic yan. kamote. Hindi po siya kamote na literal. Yan. Opo. Ayan, pwede rin po kayong gumamit ng mga produkto nila, pwede yung subukan. Paano kayo makontak, sir? Para ano nila? Sa Facebook po, ang pangalan ko po sa Facebook po, Gerald Antonio Rentoy po. Kung go-order po kayo nito, chat nyo lang po ako, re-replyan ko po kayo agad. Gerald Antonio Rentoy. Ayan, Ang pangalan ko. Meron din po kayong Facebook ng partner ko, Jason and Gerald Duke. Supportahan natin mga kabisitero, ang kabisitero natin ito. Sir, pwede ba natin mabisita yung mga ibon nyo? Pwede po. Ayan, tara mga kabisitero, breeder. bistahin natin. Tara mga kabisitero, bisitahin natin tong breeding station po ng aking mga ibon. Ito po yung ibon ko na nag-lap winner po ng Masbate sa CHPA po. Ang bloodline po nito, galing po kay Boss Arnold Fernandez. Ang bloodline po nito, Vandenbroek. Halos para siyang pure Vandenbroek po kasi po hindi naman siya actually magka-bloodline talaga na isa lang yung pinaggalingan. Halos magkaiba po, pero Vandenbroek sa Vandenbroek po yung pairing po nito. Itong linyada na to. Ang laro po noon, Inter-Island po, nag-9 overall po to. Lap winner po ng Masbate. Ito naman pong ibon na to, ang line po nito, Doble Prisco. Inbreed po siya ng Doble Prisco. Galing din po to kay Boss Arnold Fernandez. Ito po yung nagpuproduce sa akin ng mga pumepesto ko po ng mga fan race, sprint. Ito po. Pagdating po sa duluhan, maasahan din po itong linyada na to kasi hindi rin po ako binibigo nito sa duluhan. Tulad po dati, sa Apari, pumesto rin po anak nito, pang 12 po. Para siyang 8 sa YB, 11 sa OB category. Doble Prisco po. Yung nag-champion ko sa fan race ng UCFC dati sa fan race 2, ito po yung tatay nun. Ito po yung mismong tatay niya. Galing to kay Boss Arnold Fernandez. Kaya po, napakaganda ng mga ibon ni Boss Arnold Fernandez, talaga pong kakanat-kakana. Ito naman po, Vandenbroek po to. Galing din siya kay, regalo po sa akin to ni Boss Arnold. Napapansin niyo po, halos po mga ibon ko talaga, galing talaga kay Boss Arnold po talaga. Ito naman po, Vandenbroek naman po to. Ang pairing po nito, Vandenbroek Jaime. Yan po yung bloodline nitong ibon na to. Ito naman po yung nanay nung kumakana ako dati sa UC. Sa Capcom, ang anak po nito nag third place din po sa Capcom ng fan race category. Third po siya. Sa YB po, 9 category. Saka po sa YB naman po, 12 category naman po ang anak po nito. Ito naman po mga pantawid dagat kong ibon. Itong mga ganito po, mga Vandenbroek po. Ako nga po pala si Gerald Antonio Rentoy. Loop name ko po, Jason and Gerald. Naglalaro po ako sa club ng CHPA, saka po ng Capcom. Ayun po. Salamat po, bisitero, sa pagbisita dito sa